Muli isang mapagpalang araw po mga minamahal kong mga kaibigan. Naway kung saan man pong panid kayo ng mundo naroroon, ang aking dalangin ay naway ang pag-iingat ng Diyos, ang kanyang pagpapala at ang kanyang kapayapaan ang laging sumainyo. Lalo tigid doon sa aking masugid ng mga taga-subaybay. At doon naman sa aking mga baser, ay relax lang, relax. Relax lang kayo. Mupo ng maayos at makinig, baka sakaling may matutunan. At pagka naman iniisip nyo mali yung sinasabi ko, hindi ko naman ipinipilit sa inyo. Meron kayong kalayaang magkomento, pwede nyong i-message ako, pwede nyong i-rebut yung aking mga sinasabi, at para ating mapag-usapan. Kasi sa pagkakataon pong ito ay nais kong isa-isang ipahayag. Yung mga maling turo, mga maling aral nitong sina Johnson Amican ng programang pag-aralan natin. Marami na kasing mga sablay na turo, na nadadaya yung mga tao. Kaya ang akin pong concern ay, siyempre sila naman ay marurunong, magagaling po mga yan naranasan ko na yan na ako'y mag-message sa kanila para i-open yung aking pananaw. At sinasabi kong medyo kontrobersyal kung kayo lang tinuturo, pero hindi po nila yung pinapansin. Kaya ganito na lang ang ginagawa ng inyong lingkod. Kapag nakita nating mali at iniisip nating hindi naayon sa banal na kasulatan at hindi naayon sa turo ng iglesia ng ating kinaaniban yung kanilang itinuturo, ay di kagaya rin po ng iba, ay tayo ay gumagawa ng paraan upang mabuksan ang isipan ng mga tao at kumbagay makapag-isip, magkaroon ng pamimili. Mapag-aralan nila kung tama nga ba ang sinasabi ng mga ito o nakaayon nga ba sa banal na kasulatan. Kasi sa akin pong pananaw talaga ay napakarami nilang sablay na turo. Partikular na lamang itong ating tatalakayin ngayong umaga. Na alam niyo naman, ang kontrobersyal na isyong ito ay nagsimula sa kanila. Kung saan sila ay nagtuturo, ang kanilang pinaninindigan ay ang tao raw ay hindi pwedeng maging sinless kahit kailan. Kamamatayan na daw ng tao yung kanyang pagiging makasalanan. Kahit pa raw tulungan ng Diyos, meron pang ang mga follower nila na ganyan particular, sabihin ko pong pangalan yung palaging nasa pulpito na si Bobby Espidilla, na inanyayahan sa iba't ibang iglesia, bay mali po ang turo noon. Kasi itinuturo niya na ang tao, kahit tulungan pa ng Diyos, ay hindi pwedeng maging sinless. Ang tao ay mamamatay na may kasalanan o makasalanan, o kahit hanggang dumating pa si Kristo, ang tao ay makasalanan. Yan ang kanilang mga stand At katulad din itong stand nitong pag-aralan natin ministry sa pangunguna ni Johnson Amican at ng kanyang mga kasama. Na di umano ay dahil ang tao nga ay merong sinful nature at yun ay kanilang ibinibilang na kasalanan sa tao. Kaya nga mga turo nila nasa tiyan pa lang ang tao, nasa tiyan pa lang ng sanggol, ay may kasalanan na o makasalanan na. Kasalanan guilty kasi nga kasalanan di ba? Makasalanan Kaya nga sabi nung si Joel Maso, kapag ang batay ipinanganak, siyot sa kingdom of Satan. Therefore, kung ang batay mamatay, siyot din doon sa impyerno. Yan ang kanilang mga turo. Magkakadugtong na atin namang tinututulan. Kasi hindi po ganun ang turo ng Biblia.
Hindi ganun ang turo ng Diyos. Hindi ganun ang turo ng Iglesia. Hindi ganun ang turo ng kinikilalang propeta ng Seventh-day Adventist, ni si Ellen G. White. Ano po? Kundi, yun pong tao ay maaaring maging sinless. Lalo tigit yung huling iglesia na nagiging kontrobersyal ngayon, yung turo ni Andreasen, M.L. Andreasen, ng Last Generation Theology. Para po sa inyong kaalaman, hindi po ako full na, sabi nyo, Last Generation Theology. Naniniwala ako sa lahat ng kanilang sinasabi. Hindi po. Kapag ang kanilang itinuturo ay may batayan sa banal na kasulatan, at yun din ang itinuturo ng Seventh-day Adventist, naniniwala po ako. Particular dito sa usaping ito. Kasi ang pinaka-tenor o sentido ng aral ni Andreasen ay yun ngang last generation. Sa huling araw, yung huling iglesia, the remnant, kung tawagin na nga yung 144,000. Yan po ay sinless na. Yan po yung magiging mga banal, matuwid, walang dungis, walang kapintasan. Bago pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ay makikita na sa kanila yung kabanalan, yung karakter ng ating Panginoong Jesucristo. Na tinututulan naman ito, pag-aralan natin ministry. Katulad nga nung pahayag nung si Brother Rovin, na kaya nga challenge ko siya sa isang diskusyon. Kasi nga, noon pa po yan eh. Noon pa pong sila may programa na imposibleng posibilidad, ay nagka-diskusyon na po kami niyan. Hanggang sa ako nga ay kanilang pinapapasok sa kanilang programa, sinachallenge sila ng debate. Yan. Sabi pa nila noon, hindi raw ako nagbabasa. Marami silang binibintang kasi mga nag-aaral sila mga inhinyero mga pastor ang kanilang kasama Particular yung si Pastor Bing Alibata. Ay tinutulan ko na po yun. Dahil nga ang kanilang stand ay imposible na ang tao ay maging sinless sa lupang ito. Mangyayari daw lang yun pagdating ni Kristo. Which is mali. Mali po yun. Kaya sa pagkakataong ito, ay akin pong ipahayag sa abot ng aking makakaya. Sa tulong ng mga referensya ng banal na kasulatan at saka ng sulat na Ellen G. White, na yung huling iglesia sa huling araw ay magiging sinless po yun. Banal. May karakter ng ating Panginoong Hesus. Bago pa mahayag ang ating Panginoong Hesus sa mga lapap ng langit. Pero bago po yon, ay gusto kong pakinggan ninyo yung pahayag ni Ginoong Robin sa programa ng pag-aralan natin. Ninyo, sobra kayo makapanlait sa mga pastor pag kinompronta na naguhugas kamay kayo, no? Hindi niya naman kayang tindigan sa komprontahan. Medyo nasasaktan kasi ako, no? Kasi hindi maganda yung bira nila And narinig po natin, mga minamahal kong mga kaibigan. Sasagutin po natin ang punto por punto yung kanya sinasabi. Dito sa unang bahagi, sinasabi niya na di umano, sobrang niya kayong manlait ng mga pastor. Kapag kinumpronta naman kayo, hugas kamay naman kayo, ayaw yung makipagkumprontahan. Ginoong Robin, sino ba yung nanlait ng pastor? Na kapag kinumpronta niya ayaw makipagkumprontahan. Sabi ka nga ng pangalan. Sabi ka ng pangalan, brother. Mga pastor ay hindi nila lait. Bakit mo lalaitin? Ang sinisita, ang pinupuna, ay yung mali nilang turo, yung mali nilang aral. Isang nakakitang pastor na pastor, wala nang ginagawa kundi magbasa at mag-aral ng Biblia. Yun nga ang bread and butter nila, doon na nabubuhay. Kaya ayaw pang ayusin ang turo.
Ha? Mali ang itinuturo. Nakikipagkumprontahan sa kanila, di hamon nga sila ng diskusyon para malaman kung tama ang kanilang turo. Ha? Hindi naman sila lumalaban, kayo ang ayaw humarap, ang kumprontahan. Anong mga sinisita sa kanilang turo na mali? Nasasabihin mo man pagka nasita ay nilalait. May nagtuturo diyan na, alam niyo ba mga kapatid, walang sino mang nakapatay sa ating Panginoong Jesucristo. Saan yun sa Biblia? Di tinutulan niya ang mga talata ng Biblia. Ano, nag-suicide ang ating Panginoong Hesus? No. Meron bang naghamon ba ng kumprontahan yan? Naghamon ka ba ng kumprontahan diyan? At mayroong naghugas kamay at hindi hinarap? Merong pastor na nagtuturo na nasa tiyan pa lang may kasalanan na. Saan kayo nakakita noon? Iba yung mga turo na may mga bait. Merong mga pastor na nagtuturo na hindi kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos para magkamit ng buhay na walang hanggan. Laban na laban yun sa turo ni Kristo. Napakarami nilang maling turo. Merong pastor na nagtuturo, wala ka nang gagawin, tunganga ka na lang. Ligtas ka na dun sa apoy ng impyerno. Ligtas ka na. Sasabihin mo, pagka hinarap at kinumpronta, naguhugas kamay. Sino naguhugas kamay? Ako, kailanman, hindi ako naguhugas kamay sa mga yan. Kahit saan ang mga yan. Yung mga turo nilang yan, haharapin ko yan. Ayan, katulad ng turo ninyo yan. Hindi pwedeng maging sinless ang tao. Kamamatayan na yung pagiging makasalanan. Hindi patatawarin ang ganong kasalanan. Hanggang dumating si Kristo, yun ay kasalanan. Hindi kayo nilalait. Sinasaway ang inyong maling turo. Pwedeng tubusin ng tao nang hindi mamamatay si Kristo. Tama ba yung turo? Pwede kang mag-prepare ng pagkain, kumuha ka ng pagkain at iluto mo, hindi yun masama. Yung mga turo ba? Turo ni Amerikan yan . Ano pang turo ng mga sablay? Kung hindi magluluto pag Sabat ay hindi lalago ang iglesia. Kita mo yan? Yan ba yung mga tamang turo? Ang pagkakaroon ng sinful flesh or sinful nature ay kasalanan. Ayaw namang aminin na yun ay kasalanang mana kay Ebat kay Adan. Kasalanan pala, ba't di mo binyagan yung bata? Talagang turo ng Katoliko, ang dala niyong aral, tapos aangal kayo pag sabihin nyo kayo nilalait. Hindi kayo nilalait. Mali ang inyong turo. Kaya sinasaway kayo, hindi. Kung ayaw nyo naman pasaway, hindi na ang concern ay sa inyo. At kayo magagaling. Marurunong kayo. Di nga kayo natanggap ng payo . Kahit mag-message sa inyo, hindi naman nyo, ang gagawin nyo, ay dito kayo humarap sa amin. Dito kayo sa programa namin pumasok. Laging gusto nyo diskusyon. Mga bahag naman ang inyong mga buntot. Hindi na kayo ang itinutuwid kasi marurunong kayo, sobra kayong gagaling. Ang concern ng iba, ng mga tao, kaya nagpo-post, ay magkaroon ng pagbabatayan. Yun ang concern. Kaya nababanggit ang kanilang pangalan kasi nga, alangan namang magdadaldal na lang ng walang katunayan, di hearsay yun. Kaya ako ginagawa ko, kinukuha ko yung video clip. Katulad nito, video clip mong ito, kinukuha ko ito para katunayan. Na yan ay sinabi mo, na yan ay turo mo, at mapatunayan nating mali ayon sa banal na kasulatan. Yan nga ito, sasagutin natin punto por punto itong mga sinasabi mo. Yan nga dun sa
mga nagagalit sa akin, ako po'y hindi galit sa kanila, hindi ako galit doon sa mga tao. Ang concern ko po ay turo. Hindi ko pinipilit na maniwala kayo sa akin. Inyo lang pag-aralan din, pagbatayan. Para at least meron kayong napapagbasihan. So yun ang masasabi ko sa iyo, no? Ngayon sinasabi mo na kapag ka kinumpronta, ayaw naman makipagkumprontahan, naguhugas kamay. Ikaw nga naguhugas kamay. Pahayag ka ng pahayag na hindi mo naman kayang patunayan pagka ikaw ay challenge sa diskusyon para patunayan mo yung sinasabi. Ayaw mo naman. Kung ano-ano pang sasabihin mo sa akin, magbasa ka, wala kang aral, isang libro pa lang nababasa mo, sayang lang ang research mo. Di ba? Inhinyero ka Magaling ka kaso, strawman, fallacy, ang alam mo. Yung hindi naman sinabi ng iba, yung maling kaisipan mo, ilalagay mo sa bibig ng iba. Yun ang iyong alam. Alam mo, until now, wala ka may pakita ng iyong sinasabi. Kahit itong mga sinasabi mong ito, hindi mo ito kayang patunayan. Ano pa? No? Ito lang yan mga kapatid, ha? Ito lang yan. Ganito lang kasimple yan. Paano ninyo malalaman yung hindi kasang-ayon at kaswato doon sa turo ng iglesia? Simple. Tignan nyo na lang kung sino yung rebellious. Sino yung nagre-rebelde at sino yung hindi. Sino yung katulong ng iglesia sa pagpapalago at sino yung hindi. Ayun. Sangayon sa kanya, madali daw nating malalaman kung sino yung kaswato o yung kalaban sa turo ng iglesia. Sabi niya, kung sino yung mga nagre-rebelde, kung sino yung rebellious, yan ang sinasabi niya. Kung sino yung katulong ng iglesia sa pagpapalago, yun daw yung malalaman mo doon kung sino yung kaswato. Ang tanong paano mo malalaman kung sino yung rebellious? Sino yung kaswato ng turo? At sino yung sabi mong katulong sa pagpapalago? Ang ibig mo bang sabihin kapag ka hindi naniniwala sa turo ng pag-aralan natin, sa turo ninyo, kalaban na ng iglesia. Kaswato na. Ganun ba ngayong sukatan? Kapag hindi ba naniwala sa inyong doktrina, sa inyong sinasabi diyan, sa inyong programa, rebellion na. Kalaban na ng iglesia. Mali na ang turo, ganun ba? Ikaw ay engineer, dapat hindi ganoon. Ang batayan ng tamang turo ay hindi yung kung anong itinuturo ninyo. Katulad nito. Ito, itanong ko sa iyo kung anong sukat. Sasabihin mo, mga 6 inches. Sabihin naman ng iba, 5.5. Sabihin ng iba, 4.5. Sabihin ng iba, 7. Para mo matiyak kung sinong kaswato, kung sinong tama, anong kukunin mo? Kukuha ka ng metro. Susukatin mo. Kung ano sabihin ng metro, yun ang tama. Hindi yung kung sinong rebelde, kung sino yung hindi katulong ng iglesia. Katulong ka nga, mali naman ang turo. Kapag ang usapin ay pananampalataya at tamang turo, ang panukat ay ito, Biblia.
Doon mo susukatin. Hindi doon sa kung sinong rebelde, kung sino ano. Ano mo man, hindi mo nga alam kung sinong rebelde. Kasi hindi mo alam kung sino nagtuturo ng tama. Hindi mo alam kung sino katulong ng iglesia kasi akala mo katulong, mali naman ang turo. O katulad niyan, inyong ginagawa. Tama ba yung turo ninyo? Katulong ba yun ng iglesia? Kasangayon ba ng Biblia ang inyong itinuturo? Tama ba sa panukat? Mamaya, pakikita ko sa iyo, nasala sa sukat. Na. Kapag ang usapin ay haba, kukunin mo metro. Kapag bigat, kukunin mo timbangan. Kapag pananampalataya sa Diyos, itong panukat. Hindi yung kung kani-kaninong programa. Hindi yung sinasabi ninyo. Hindi yung sabihin mo kung sino nagre-rebelde, hindi mo alam kung sino rebellious. Hindi mo alam kung sino nagtuturo ng mali. Ayun ang aking masasabi sa iyo. Hindi ang panukat yung programa ninyo. Mga kapatid, ang pag-aralan natin ministry ay binuo para sa mga hindi kaanib sa loob ng iglesyang ito. Kaya lang hindi maiwan na sagutin yung mga nanggugulo sa loob ng church mismo. At syempre bilang tagapagtanggol ng iglesia, mga kapatid, hindi namin hahayaan na may manira sa loob ng iglesia, kaanib man o hindi kaanib, ay amin niyang sasawayin. Same principle. Brother Robin. Kapag may nanggugulo sa loob ng iglesia, katulad na prinsipyo mo, kaanib man o hindi kaanib, kahit sino pwede magsaway. Kaya nga sinasaway kayo, mali na ang tinuturo ninyo. Sinong nanggugulo? Ang nanggugulo sa loob ng iglesia, yung nagdadala ng maling turo. Kaya dapat malaman kung sino nagdadala ng maling turo. Tama ba yung tinuturo ninyo? Sinong nanggugulo? Mamaya malaman kung sino nagdadala ng gulong aral. Totoo yun eh. May mga lobo sa loob mismo ng iglesia. At dyan tayo magiging maingat. Kasi alam nyo yan, lobo, yan wala yung ibang objective, wala ibang layunin, kundi mabusog. Ang Diyos niya yung kanilang mga tiyan. Yun lang naman ang kanyang gusto makapanginain. Doon sa gitna ng mga tupa. Makikihalubilo yan doon. Makikipag-chika-chika, kukunin ang loob ng mga kapatid. Yan, at pipiliin niya yung mga medyo pahina-hina, pantok-antok. Yung mga walang alam sa Biblia. Yun. Yan ay kanyang guguyuhin. At siyempre, para masila. Para makapanginain. Pakinabang lang ang niyang mga lobo sa loob ng iglesia. Wala naman yung malasakit sa tupa. Yan ang nature ng lobo sa loob ng iglesia. Pero yung mga malalakas na mga kapatid, hindi niya yan kaya mauto. Sino lang masisila niyan? Yung mga pasakit-sakit diyan na masabihan lang ako, ito ang tama. Yung tamang aral. Palibasa hindi nagbabasa, amin lang ng amin, palakpak ng palakpak, ang galing! Yun. Bigay ng donasyon. Suporta. Hindi alam, mali na yung tinatanggap na turo. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, maging maingat tayo. Madali nyo lang makikilala ang lobo. Kaya ako yung nag-research ako, kasi naging sermon ko minsan yan, yung nature ng lobo, saka yung itsura, medyo iba talaga yan kaysa tunay na tupa. Medyo malaki yan ng konti. Saka malalaki ang ulo niyan kaysa tunay na tupa.
Yan. At saka yun nga, ang unang-una niyan ay wala yang iniisip kundi mabusog, makakain, makasila. Kaya pagkayang mga mangangaral ay dadating pa lang sa iglesia o bago pa lang dumating sa iglesia, mga kapatid, kami dadalaw diyan, ha? Ay ganito ang aming traveling allowance, 10,000, 8,000. Yan. At baka kung maaari yung offering ay na malilikom ay bigay na sa sa gawain. Sa hapon pag tayo nagpulong ay pagka merong tayong mga activities at kami ang gaganap ay yung offering ay 50%. O sa amin na rin yung offering. Pag mga ganyan ang approach ng mga ngaral, ay maniwala kayo. Malamang-lamang sa yan ay lobo. Kaya mag-iingat. Madali naman makilala eh. Madali makilala. Kaya katulad ng sinasabi ni Brother Robin, ako rin, may malasakit ako sa iglesia eh. Kapag sa loob at labas ng iglesia ay merong nanggugulo, partikular yung nagtuturo ng maling aral, ating ipinagtatanggol. Ating sinasansala, sinasaway, gamit yung banal na kasulatan. Kaya nga, may parehas kaming principle, may parehas kaming damdamin. Ganun lang yun, Brother Robin. Kaya sa pagkakataong ito, ay ating aalamin sa panukat kung sino ang nanggugulo, kung sino ang lobo, kung sino ang rebelde, kung sino ang hindi nagtitipon, kung sino ang kalaban ng iglesia. Kaya doon sa aking mga basers, hindi po ako galit sa inyo. Hindi ako galit sa kung sino man tao. Ang concern ko dito ay doktrina, turo. Hindi ko sila magagaling, hindi ko nalayunin yun. Ang aking inaalagaan ay yung mga wala pang alam, yung pwedeng madaya ng maling aral. Kaya ituloy natin yung kanyang sinasabi. Ngayon, meron akong gustong banggitin dito. Alam niyo mga kapatid, tama si Kuya Gomer eh. Hindi issue yung kung yun bang during the time of close of probation, yung one safe always safe, hindi issue talaga yun. Katunayan, no? Hindi nga nila mababali yung situation kasi unang punto, yung mga ligtas during the close of probation, ligtas na talaga yun. Hindi na mapapahamak yun. Hindi na yun mapapahamak. Pangalawa, yung mga ligtas during the close of probation, secured ang kaligtasan nila. Bakit? Selyado eh. Sabi niya, hindi raw issue yung close of probation. No? Dahil niya, hindi raw mababali, ang galing no? Kasi yung ligtas na, hindi na talaga mapapahamak yun. Ligtas na talaga yun. Yun ang isang punto niya. Ganyan. Ikalawa, yung mga secured, ay hindi na niya mapapahamak yun. Bakit? Silyado na eh. Hindi raw yun issue. Brother Robin, sabihin ko sa iyo, ng prangka, issue yun kapag sa doktrina ninyo. Ito, mag-isip ka. Baka hindi tinuturo sa iyo niyang Sino Johnson Amigan. Masisild ba yung mga saints? Sa close of probation, sabi mo, sealed na yan eh. Secure na yan eh. Masisild ba, matatatakan ba yung mga banal, yung mga ligtas, kung merong kasalanan? Isip-isip. Ngayon, ang inyong turo, ang tao ay may kasalanan hanggang dumating si Kristo. Tanong, alin ang una? Sealing or second coming? Una, yung sealing. Paanong masisild yung tao o yung sinasabi mong mga banal kung merong bit-bit na kasalanan? Nasabi mo yung maaalis lang yon.
pag dumating na si Kristo. O may problema. May problema ang inyong close of probation. May problema yung inyong once saved, always saved. May problema yung inyong doktrina. Bakit? Hindi nyo kasi naiintindihan. Sabi ko sa inyo, magbasa kayo ng Christ in His Sanctuary. Yung mga kalat na may kinalaman sa investigative judgment, close of probation, sealing. Makikita nyo mali yung inyong turo na ang tao hindi pwedeng maging sinless. Diyan pa lang problema ng inyong aral eh. Again, pakita ko sa yung problema. Hindi matatatakan ang tao kapag mayroong kasalanan. Ngayon, ang sabi ninyo, ang tao ay may kasalanan hanggang dumating si Kristo. Mag-isip kayo. Eh kapag hindi natatakan ng tao bago dumating si Kristo, hindi na yung ligtas. Waglit na yun. Apoy na ang pupuntahan noon after 1,000 years. Kaya dapat ngayon, ibueltan nyo na. I-maneuver mo na ang inyong maling turo. Ilagay nyo sa tama. Kasi mapapahama kayo diyan. Pwede naman yung unti-unti. Yung malungkot niyan, baka mamaya bintangan nyo pa ako hindi naman na niya kami bintang. Kita mo. Yun ang mahirap sa pagmamaniobra. Sisisi nyo pa kung kanino yung inyong mali. Challenge ko sa iyo, mag-aral ka muna uli. Bulay-bulayin mo. Pag-aralan nyo muna uli. At mali yung itinuturo niya ang tao ay hindi pwedeng maging sinless. Kasi pag hindi sinless yan, sa close of probation, hindi yan matatatakan. Hindi yan maliligtas. Maniwala ka sa akin. Anong sunod mo sinasabi dito?